Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli na lang, okay? Sa mga banateros, banateras, worldwide, shout out po sa inyong lahat. At syempre sa mga taga Luzon, Visayas at Mindanao, binabati ko po kayo lahat. Bagamat alam natin na tayo po ay nagugutom dito sa bansang Pilipinas, kapit lang po, matatapos din ang pinagdudusahan natin ngayon. And again, sa mga banateros, banateras, worldwide, baka po tayo ay ipadala kung saang bansa, no? So, standby na lang for announcement and hopefully kung saan man tayong bansa mapunta masamahan niyo ako at magkita-kita po tayo doon at tayo po ay mag-meet and greet, magkwento-kwentuhan po tayo diyan, ha. Muli po, huwag pong kakalimutan sa mga team PDP, sa mga team Suka at higit sa lahat, ha, ito na po ang ating isigaw. Team Duterte. Yan, ha. Yan na po ang team talaga natin. Team Duterte. Huwag po kakalimutan, i-like po itong vlog na ito nang sa ganun mas ikalat pa ito ni YouTube. And syempre, sa mga hindi ko pa po subscribers, subscribe naman po kayo, ha. Wag pong kasi napaka-importante pag kayo nag-subscribe dahil lalabas po itong video natin sa inyo, no? So hindi natin alam baka mamaya katulad lalo na kung sa Facebook po kayo ay nanonood, medyo naka-shadow ban tayo doon. So, better yet, nakasubscribe po tayo. Okay? Muli, Coach Oli, News PH. Ito po ang magiging topic natin ngayon, PRRD. Ipayayari pag umuwi. Nako, delikado yan. Ha? Talagang pwedeng maging Ninoy Aquino itong si PRRD. Hindi ko po kinukumpara, ha. Mas di hamak, mas maayos at magaling na leader si PRRD kaysa kay Ninoy, okay? Yung pagyari lang. Pangalawa, ipako-contempt ang hindi mag-a-attend ng hearing. Tulfo sa pool. O bakit naman nadamay ang Tulfo? Oo, kasalanan mo yan, BBM. Pati Tulfo tinamaan. Pangatlo, isa na namang vlogger ang kinulong. Marami pang isusunod. Tingnan natin. Ha? Kasi may mga talagang mainit sa mga vloggers. But anyway, pag-usapan natin yan maya-maya. Okay, hindi ko na po pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Unahin po natin ito, mamaya na po yung patungkol kay bakit nadamay, bakit tinamaan ang Tulfo. Okay? Ito muna, PRRD, ipayayari pagka umuwi. Nag-thank you si Vice President Sara Duterte kay... Bakit ka naman nag-thank you, BP Sara, kay Bongbong? O, sige. Pangulong Bongbong Marcos. Mas nakapag-bonding daw kasi sila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong ito sa ICC. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, may mga bagong bisita ba ang dating Pangulo? Ay, Mon! Kala mo kilala, hindi ko po kilala. Ayusin mo pagbabalita, baka magaya ka kay Maris dyan. Ayaw kausapin dyan. Sige. Cheryl, pasado alas 12 na ng tanghali dito sa The Hague, Netherlands at aming abogado pa lamang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang namataan natin na pumasok dito sa ICC Detention Center kahapon. Ako talaga, I'm really hoping at inaayos na po. Sana. makadating dyan sa Netherlands pero mukhang hindi pa sa lalong madaling panahon. Siguro after the election, no, kasi marami tayong inaasikaso. Tayo po ay nangangampanya sa PDP, no? But I really hope makapunta ako diyan sa Netherlands. And sana nga bago ako makapunta ng Netherlands, umuwi na si PRRD. Mamaya po may ikukwento ko. Maaaring makauwi si PRRD. Magkakasamang pumasok dito sa loob sina VP Sara Duterte, kanyang kapatid na si Kitty, maging ang ina ni Kitty na si Hanlet Avacenia. Tumagal sila ng halos 3 oras
dito sa detention center at sinabi nga ni VP Sara na nagkaroon daw sila ng father-daughter relationship ng mag-ama. Sabay-sabay lumabas sa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands, sina Vice President Sara Duterte. Alam mo, ang ganda tingnan yan. Yang picture na yan, it says a lot. Siyempre, yung kanyang half-sister at siya yung kanyang stepmom. Malaking bagay po yan. At nanay nitong si Hanilet Avancenia. Ito ang unang beses na magkakasama ang tatlo sa pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng ICC Detention Center. Halos 3 oras din silang nagtagal sa loob. Aminado si VP Sara, ngayon lang sila nagkaroon ng mas mahabang bonding ng ama. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos. Naku, huwag mo sabihin yan. Huwag mong pasalamatan si Marcos. Baka may magalit, mablak ayan. Baka may mablak ayan. Naku, delikado yan, VP Sara. Baka may magselos. Naku, delikado. Meron pa namang selosa. Delikado, wag ka magpapasalamat. Boss. Kasi may balita tayo, no? May nabablak ayan dahil may selosa daw. Oo, may nagseselos kay VP Sara. Ako, delikado. Yung pagpunta-punta nga lang daw ni VP Sara sa Davao at saka si nako, delikado. Huwag ka baka mag-isip na naman tumira na naman tapos manggipit na naman. Ako, delikado. Wag, VP Sara. Ingat lang, ingat. There was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Alam mo, ito sa akin na. I'm sure tuwang-tuwa si PRRD. Kasi isipin nyo, inamin naman ni VP Sara, naging close sila mag-ama dyan, And malaking bagay yun para sa isang tatay. I should know, no? And syempre, nakikita niya yung anak niya na dalawa yung ina, na nagkakasundo. Alam mo, para sa akin, at alam ko ganyan din ang iniisip ni PRRD, regalo yan. Para sa akin, nakuha ko na yung tagumpay. Kahit ako kinulong ng ganyan, pero nakikita ko naman na mayroong prutas na nangyayari. Kasi isipin mo, sa tagal ng panahon, hindi sila ganyan ka-close. Diba? Iba ako, naniniwala ako, God moves in a mysterious way. But then again, He moves. Talagang gumagalaw, magkakasundo. At wala na siguro sa ngayon, wala na siguro sa ngayon ang isa sa pinakamasayang tatay sa buong mundo kung hindi si PRRD. Yung anak mong hindi mo close, bigla ngayon naging close mo. And then watching her, the Vice President, I'm sure he is very proud. Nakasama si Kitty. Ay, nako. Ready nang mamatay. Kung ako yung ready na ako kasi alam naman natin yung pinagdaanan nito 'di ba? At again, ulitin natin, aminado naman si VP Sara diyan, no? Kaya ito sinasabi ko nga, this is blessing in disguise. Walang nakapag-isip ng ito ang magiging epekto niyan. Kasi alam natin sa ating mga lalaki, especially sa atin sa ating mga breadwinner, we are very busy. Kahit po kay Isko, in-explain niya yan sa amin. Sabi niya, nung after presidential election, gusto na niya mag-retire kasi gusto niya munang manahimik, gusto niya munang magpahinga, kasi gusto niya magkaroon ng oras sa pamilya niya dahil malaking kasalanan niya sa pamilya niya dahil karamihan na napagsilbihan niya ay ang Manila. Mas napagsilbihan niya pa yung Manila, yung kanyang political career kesa yung pamilya niya. Same thing kay PRRD, yan yung sinasabi ni VP Sara. So talagang minsan talaga nakakaligtaan yung anak, no? Dahil sa gusto nating mabigyan, tayong mga tatay, gusto nating mabigyan ng magandang halimbawa, magandang pamumuhay, magandang estado ang ating pamilya, kinukulang tayo sa oras. Kaya ito, they have time together. What a way, to exit. Hindi ko sinasabing mamamatay si PRRD, pero nakuha niya na yung regalo niya para sa akin. And what a way para to spend the rest of your days in this world, no? Maraming problema, but
alam nyo, eto magpapalakas kay PRRD. Naniniwala ako, etong pagiging closed will give him another spirit, yung another energy, another boost of energy. Malaking bagay yan kasi syempre nakakulong ka tas wala kang masyadong dalaw, si PRRD naman ay medyo sociable na tao, no? But again, seeing something broken, fixed, ay, maganda yan. Maganda po yan. Magandang pangitain para sa atin lahat. Magiging healthy po si PRRD. The relationship now, a father-daughter relationships. Dagdag pa ng bise. No, syempre kasama pa yung di ba? O yung stepmom, di ba? So happy sila. Masaya siya na nakasama rin dito ang bunsong kapatid na si Kitty. Biniro pa nga raw ng ama ang dalaga dahil sa boyfriend nito. And he left Kit, di ba? Yeah. Na kailangan niya umuwi kasi kailangan niya takutin yung boyfriend. Aminado si VP Sara, ipinauubayan na nila sa legal team ang paghahain ng motion para sa interim release ng dating Pangulo. Yan ay lalo't gusto raw talaga makabalik sa Davao City ng kanyang amang tumatakbo sa pagkaalkalde roon. As I told you before, I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home. Ayan. Ito, medyo may laman po yan. Ako, nakikita ko po dito. May intel, Vice President po, tatandaan natin, si VP Sara is a Vice President, may intel po yan. Diba? Sinabi nga niya na mayroong gustong pumatay sa kanya at alam niya yun. And then, natatakot siya para sa buhay ni PRRD. Remember this, sinabi din niya before na parang Ninoy Aquino siya. So, ako alam ko, sa nakikita ko, merong alam si VP Sara. At the manner kung paano siya kinuha is kidnapping. Di ba? So talagang nilagay nila ang batas sa kamay nila. Hindi malayo. Huwag po kayong masasaktan, ha? Hindi ko rin po kayo tinatakot. Pero hindi malayo. Or it's possible na pag umuwi si PRRD, yayariin yan. Posible. Posible. Sa tono ni VP Sara, posible. Even Ninoy Aquino nung uuwi siya, alam niya, yayariin siya. Diba? Same scenario ngayon. At nakikita natin, andyan lahat ng ingredients na posibleng gawin to kay PRRD. And yet, gusto niyang umuwi. No? Sana, wag nga magaya kay Ninoy dahil si Ninoy ginusto ring umuwi. No? At yung mga salita ni VP Sara parang dun talaga patutungo eh. Pero I cannot blame PRRD. Siyempre, mas gugustuhin na niya dahil sa sarili niyang bansa. If alam mo, may nakausap nga ako. Isang malapit kay PRRD. Ang sabi niya, I wanna exit this world with a bang. Ang ibig sabihin hindi yung quiet exit. Yung ibig sabihin, meron siyang gustong magawa sa Pilipinas na hindi quiet. Na meron siya talagang maitulong sa mga Pilipino na pag siya ay umexit dito sa mundo, it's with a bang. It's something big. So hindi natin alam kung anong ibig sabihin noon, but again, ipagdasal po natin ng safety ni PRRD kasi alam naman natin buo ang loob nitong si PRRD. Pag sinabi niya, alam mo, pinapanood ko po yung mga videos niya before, sinasabi niya na dati niya pang sinasabi na pag ang mga pulis niya ginawa ang kanilang trabaho, if they go to jail, I will go with them. Ganun po yung tao. Kaya alam niya ngayon, tanggap niya na teka muna, mali ang ginagawa sa kanya, illegal, but still, alam niya, ganun talaga ang presyo ng paninindigan sa tama. May sakripisyon talaga Kasi itong mundo natin talaga baluktot.
So, kailangan ka magsakripisyo. To the Philippines. Yes. And everyone wants him back to go home to the Philippines. Ngayong araw ang deadline sa ICC registry para maghain ng obserbasyon kaugnay sa aplikasyon ng mga biktima na lumahok sa pagdinig ng kaso. Dapat itong sagutin ng prosekusyon at depensa bago mag-April 11. Tumanggi na ang pamilya Duterte na magbigay ng anumang pahayag sa usaping legal. Sa katunayan, nagkaroon na rin ng usapan ng kanilang kampo na tanging mga abogado na lamang ang kakausap kay dating Pangulong Duterte patungkol sa tinatakbo ng kaso nito. Masaya naman daw si dating Pangulong Duterte ng daming tao, no? Alam mo yung ganyang kadaming tao, kung ako ICC makikita ko, this is everyday Hindi lang dyan sa Netherlands. Marami pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas at meron pa ngang gagawin ulit ngayong linggo. Standby for the coming announcement, pero every Sunday po gaganapin. Meron tayong ganap. Yan po ay isang halimbawa na nagsilbi ng mabuti si PRRD. Hindi naman magbabantay ang mga taong ganyan kung siya ay mamamatay tao. Hindi. It's very obvious na alam ko nakikita ng ICC yan. Alam nyo, meron akong mga natanong. Siyempre, nagtatanong din ako sa mga kaibigan ko, yung mga political expert, and at the same time, yung mga abogado. Tinatanong ko yung mga abogado na nasa gitna. Hindi sila Marcos, hindi sila Duterte. Yung talagang nasa gitna at binabasa nila ang sitwasyon. Okay? Hindi lang abogado, pati political experts na nasa gitna. Okay? Yung mga nakakausap ko, tinanong ko sila, anong sa tingin nyo makakauwi si PRRD? Sa tingin nila, makakauwi. Sabi ko, is that a false hope? Hindi. Kasi, kung babasihan natin ay batas, wala talagang jurisdiction ng ICC kay PRRD. And the manner na kinuha si PRRD, illegal talaga. So naniniwala sila na talagang makakauwi at makakauwi at makakauwi si PRRD. Ang tanong lang, how soon? Pero dapat soon. Yun ang sabi, dapat soon. Hindi lang natin alam how soon. Ito po yung nasa gitna Hindi ito po pro PRRD, hindi po ito pro BBM. Okay? At ang sinabi nila, mas patas kung mag-decide ang ICC. Hindi sila madaling masway ng politika sa anumang bansa kasi malayo sila Minsan mauunawaan natin kahit ang korte nasusway politically dahil takot sa buhay nila. Pwedeng oferan. Pwedeng yariin ng pamilya. May mga factors na ganun. Di ba? Pwedeng harasin ng pamilya. Ito kasi hiwalay. So, mas may kumpiyansa sila na ito ay hindi mahahawakan politically kesa sa Pilipinas. Tama ng ginagawang pagtitipon ng mga taga-suporta. We just want to extend his gratitude to all of his supporters from all over the world. That's what he repeatedly says. So he wants the Filipino people to know that he did it for his country. He did it. Kasabay nito, pinakikilos na rin daw ni VP Sara ang kanyang opisina para tulungan ang mga Pilipinong nakulong sa Qatar matapos mag-rally ng walang permit nung kaarawan ng ama. Hindi kinukumpirma pa ni Vice President Sara Duterte kung kailan siya babalik ng Pilipinas, lalo inaantay pa rin niya yung dokumento na kukumpleto sa legal team or defense legal team ng kanilang kampo na harap nga dito sa ICC para sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kahit 3 linggo na ang nakalipas mula nang mapunta at ma-detain dito sa loob ng ICC Detention Center ng dating Pangulo, hindi pa rin nawawala yung mga Pilipino, mga overseas Filipinos na nagtutungo rito sa lugar para makita itong area. At the same time, umaasa silang makita rin ng mga kaanak ng dating Pangulo na bibisita dito sa area. Yan, kita mo 3 linggo na si PRRD dyan. Tuloy-tuloy pa rin ang tao. Ang laki ng ibig sabihin nun. Kung ikaw ICC, makikita mo yun. At kung ikaw naman si Marcos, nanggagalaiti ka na sigurado. Next topic tayo. Aimee, ipako-contempt ang hindi mag-a-attend ng hearing. Tulfo sa pool.
Ayan, pag-usapan natin. Yun nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga... Ang taray ng makeup mo ngayon, Claire, buhay na buhay, ha? Talagang pa-makeup mo, tsaka mga pa-attire mo. Vlogger na vlogger ka dyan talaga, Claire. Sige, pagpatuloy mo yung pagiging fame blank. Fame blank. O, ano ibig sabihin nun? Kayo na mag-husga. Cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data, sa naunang hearing sa ni Senator Amy Marcos. At yun po, at sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. Sapat. Bakit ba marunong ka pa, Claire? Hindi pa nga sapat, kaya nga may hearing eh. O, di ba? Nako. Eto yung mga tumatago sa pantalon ng presidente, ayaw umatin ng hearing. Ako kasi nasasabi ko yan. Bakit nakakaasar? Bakit yung mga vlogger pinipilit yung umaten ng hearing? Even the president himself, PRRD, pinag-attend nyo ng hearing. The vice president, pinag-attend nyo ng hearing. Dapat, pag pinatawag, punta. Ngayon, kung pwedeng hindi pumunta, edi sana hindi rin pumunta yung mga vloggers na pinapatawag. Patas lang tayo. Pag kayo pwedeng tumago sa pantalon ng kung sino man, yung vloggers, pagka hindi umaten, contempt. Ano kayo? Dahil mataas ang posisyon ninyo? Dahil marami kayong pera? Dahil malapit kayo kay presidente? Dahil sip-sip kayo sa kay presidente? Nyo? Hindi dapat talaga patas tong mga to. Amy, pa-contempt mo yung mga yan. Pag di nagsi-attend. Naging paliwanag ng mga dumalong cabinet members sa unang pagdinig ng Senado sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang posisyon ng Malacanang kaugnay ng isasagawang pangalawang Senate Committee hearing bukas na pinangungunahan mismo na... Yun ang maganda, tuloy pa rin ang hearing. Tuloy pa rin ang hearing. Tama yan, ituloy niya. Nang sa ganoon, pag tinuloy niya at hindi umattend, ipa-contempt. Pa-contempt mo. Pag hindi sila pumayag na i-contempt, magre-react kami mga vloggers. Ba't pag vloggers, sigaw kayo ng sigaw? Gayahin mo si Paduano. Gayahin mo si Abante. Sigaw ng sigaw. Kala mo ang lilinis. Pag pumalag, naku, dyan lang ako maniniwala kay Amy pagka pinakontempt niya yung mga yan. Amy, pag hindi mo pinakontempt yan, wala pa ring tiwala ang taong bayan sa'yo. O kayo ba? Di ba? Dapat tingin natin kay Amy na ipakontempt niyang mga yan pag hindi nagsi-attend. O ilagay nyo dyan sa comment section. Sang-ayon ba kayo na dapat patas ang pagtingin sa vlogger at dyan sa mga sekretary na yan? At dyan sa pulis na yan? Bakit si Grijaldo? Pinakulong nyo. Pinakontempt. Ba't si Torre hindi nyo mapapakulong? Pag hindi mag-attend? No. Tingnan natin. Tingnan natin ang ano nito ni Amy. Pagka hindi, niloloko mo lang kami, Amy. Pag hindi mo kayang ipakontempt yan, pagka hindi umattend. Ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sapat na ang ibinigay na impormasyon. Hindi, lahat naman niya sasabihin ni Castro, pabor sa presidente. Hindi naman yan pabor sa taong bayan. Pabor lang yan kay Marcos. Doon po tayo sa pabor sa taong bayan. Ang loyalty ay nasa taong bayan. Ang loyalty ay nasa batas. Ang loyalty ay nasa konstitusyon. Hindi ang loyalty dahil sa isang tao na nagpapasahod sa kanya. Na mga opisyal ng ehekutibo upang makagawa o makapag-amyenda ng batas ang Senado ukol sa isyu ng naging pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So malamang po ay... Bakit ba? Doon sa vlogger ba, in aid of legislation? Anong nagawang batas doon? Kami, alam mo, wala naman kasing problema sa mga ganyan. All we are asking
is equality. Kung bawal kay Juan, bawal kay Pedro. Kung pwede kay Juan, pwede kay Pedro. Simple lang naman yun, ma'am. Bakit? Porket secretary? Tatago sa saya ng presidente? Pag kami hindi pwede, Dapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Nilinaw rin ng Malacanang na walang kontrahan o magkakaibang posisyon sa naturang pagdinig. Alam mo yung ginawang kidnapping, ito dito tinamaan ng mga Tulfo. Yung ginawang kidnapping kay PRRD. Tapos sinasabi nila makikipag-cooperate ang ICC. Ay makikipag-cooperate sila sa ICC. Sapul ang Tulfo dito. Alam nyo kung bakit? Alam mo mga Pilipino ngayon, nasanay tayo, di ba? Kaya nga sumikat ang Tulfo eh. Kaya nga magiging 3 ang senador na Tulfo. Yung isumbong mo kay Tulfo, di ba? Yung tinutulungan yung mga mamamayan, isumbong kay Tulfo tapos susolusyonan ng problema. Ngayon hindi na. Tatamaan ng Tulfo talaga rito. Ang gagawin ng taong bayan, isusumbong na lang sa ICC. Wala nang isumbong mo kay Tulfo. Isumbong kay ICC. Isipin mo, isumbong mo kay Tulfo. Magkakaroon pa ng due process mahaba. Sasampahan pa ng kaso. Didesisyonan pa yan sa DOJ. Hahanapan pa ng probable cause yan. Ang tagal magdesisyon ng korte. Bago matapos ang lahat. Wala na. Diba? Due process Padadaanin sa due process. Ganyan sa Pilipinas. Isipin mo. Ba't mo isusumbong kay Tulfo? Isumbong mo sa ICC. Pag malakas ka sa ICC o malakas ka sa gobyerno, pag-release mo, sabihin mo sa ICC, magpa-release kayo ng warrant of arrest. Tapos na. Wala nang hearing-hearing. Kukuhanin yung tao, dadalhin sa Villamor, padadala sa Netherlands. Tapos doon na. Halimbawa, ako malaking negosyante. Isusumbong ko pa sa korte? Wag na. Susumbong ko pa kay Tulfo? Wag na rin. Isumbong ko sa ICC. Di yung kalaban kong negosyante, wala na. Kikidnapin na yun dalhin na doon. Kung may laban man yung kanyang kaso o wala, walang problema. But for the meantime, yumayaman ako. Bakit? Wala yung kalaban ko sa negosyo kalaban ako sa politika. Malakas. Kunwari sa probinsya ko. Sumbong mo sa ICC pag pa-release ng warrant. Coach Oli, mali ka, baliw ka. Bakit? Wala naman silang, paano ang ginawa nilang kasalanan ay hindi naman nililitis ng ICC? Bakit? Si PRRD ba may kaso? Hindi nga nakasuhan dito Fabricated lahat yung 30,000. Hindi nga sila makapaglabas ng dead body. Hindi nga sila makapag-produce ng ebidensya. Basta ang gawin, kidnapin mo yan. Basta sinabi namin. Dalin mo doon. Wala nang due process. Doon natin pag-usapan ng due process. Ako, gambling lords. Ako, drug lord. Halimbawa, baka mamaya katin yun. Halimbawa, ako'y gambling lord. Ako'y drug lord. Gusto ko patligpit. Gawan ko ng kwento. Tararat, ang pinatay niya, 30,000. Asan ang ebidensya? Isasubmit namin sa ICC. Punta ka na sa ICC. Dumiretso ka na. Or alam mo, kalaban natin sa politika yan. Sumbong natin sa ICC. Patiklo na natin. May laki ng drug money. Gambling money. Solo natin yung negosyo natin dito. Dalhin mo na doon. Di ba? Dito mo yan, magtatagal pa tayo
Dali mo Supreme Court, magtatagal tayo. Di may kalaban pa rin tayo sa negosyo. Pag dinala mo doon, di tapos na, wala tayong kalaban. Diba? Diba? Wala na. Wala na isumbong sa Supreme Court. Wala na isumbong kay Tulfo. Isumbong nyo na lang sa ICC, tapos ang usapan. Tayo mga ordinaryong Pilipino, kawawa. March 31, nagpadala ng liham si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado para ipaalam na tinatanggihan ng Malacanang ang imbitasyon ng komite na dumalo ang ilang opisyal sa pagdinig sa Huwebes. Iginiit rin ni Yusek Castro na walang itinatago ang ehekutibo na may kaugnayan sa naturang issue. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Para sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, dapat tutukan na lamang ni Senator Marcos ang issue ng legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulo. Siyempre, actually ang dapat focal point ng kanyang investigasyon ay puro legal. International law at saka ilan sa mga batas natin patungkol sa pag-aresto. Hindi, tama naman yung legal tsaka yung pag-aresto, yun nga ang dinidiscuss ni Amy, di ba? Okay, but anyway, marami magiging opinion patungkol dito eh. No, ang sa atin lang, lahat ng ginagawa ni Amy ay mawawalang kabuluhan. Hindi pa rin siya paniniwala. Alam naman natin kaya niya to ginagawa kasi kumukuha siya ng amor sa taong bayan. Tanggapin na natin. Yan talaga yun. Pero mawawalan ng kabuluhan etong ginagawa ni Amy kung hindi niya ipako-contempt yung mga yan. Kung hindi niya ipako-contempt yung mga hindi atin or hindi niya sisimulan. Sabi nga ni, kung hindi niya papa-impeach si BBM. Na may kinalaman ng international court o international body. So we're talking about jurisdictions, yung propriety ng arrest, legality ng arrest, kapag may request ng isang international body. Ayon kay Coronacion, mahalagang marepaso o mapag-aralang mabuti ang pag-amyenda sa mga umiiral na batas. Tingin ko dapat i-update natin yung mga batas natin patungkol sa mga ganyan. Kasi it doesn't just apply to a former president or to any political leader. Kasi pwede rin naman, sa tingin ko pwede rin naman ma-arrest ang isang individual. Ako, ayan, katulad niya, no, sinasabi, pwede namang maaaring na private individual na maaaring mag-commit ang isang pagkakasala na pinagbabawal ng international law. Yan, pwede mag-commit ang isang pagkakasala individual at ipinagbabawal ng international law. Ang problema kasi dito, kung gagawa pa tayo ng batas, magtatagal. For the meantime, andun si Tatay Digong. At marami pang aarestuhing pulis. 5 pa daw yun, kasama dyan si Senator Bato. Diba? So pag-aabuin natin, aamyendahan pa ang batas, sa tingin ko mali kayo doon, sir, kasi magtatagal nga. Dapat dito magdesisyon ng korte. Na hindi po pwede na kahit na may warrant of arrest ang ICC or ang Interpol, na wala naman talagang red notice. Okay, but for discussion purposes, kunwari may red notice at meron talagang sinabi na paaresto si PRRD, kailangan dadaan muna sa proseso. Dadaan muna sa korte natin. Kasi kung aalisin na natin yan, ang tao ngayon, lalo na yung mga maliliit, kakawawain nung mga malalaki. Dahil dediretso na yan sa ICC, tapos na. It's the same scenario. Tingnan nyo itong mabuti. Kaya yung mga tao ngayon, ayaw na umattend ng hearing din ng mga vloggers. Alam mo bakit? Kasi, parang ang kalaban mo dong abogado ay yung mga congressman. At sino ang judge? Yung mga congressman din. At sino magpapakulong sa'yo? Yung mga congressman. Sino din yung pulis? Yung mga congressman. Diba? Unlike sa korte, pwede kang magsalita. Pwede kang mag-present ng ebidensya. Pwede mong tanungin yung kalaban mo. Diba? Pwede mong i-counter. Ikaw ba? Paatinin ka. Vlogger ka.
Buti pa nga to sila nakakapagtanong eh. Eto mga sekretary. Pero yung mga vlogger, pwede ba naming tanungin si Paduano? Ba't ba sigaw ka ng sigaw? Di ba? Walang hustisya dun eh. Hindi na dumadaan sa due process. Kaya yung hearing dun sa Kamara, same thing parang gagawin sa ICC. Wala nang hearing eh. Basta kukuhanin muna doon na lang. Yun po ang dapat desisyonan ng korte na dapat ipagbawal yun. Dapat desisyonan nila na mali yun, that is illegal. Dapat lahat ng kukuhanin dito for international crime, dadaan pa rin sa due process, dadaan sa korte natin. Huwag po nating shortcut. Nakakasama ng loob din kasi pagka nakikita ko yung mga vloggers, parang tinatanong ng tinatanong, tapos sila hindi naman pwede magtanong. O, kaya nga ang sa akin lang ha, huwag niyo ako ipatawag dyan sa kamera. Demanda nyo na lang ako. Mag-usap tayo sa korte. Kung sa tingin nyo fake news ako, magdemanda kayo. Simple lang yun eh. Bakit? Kasi sa demanda, makakasagot ka. Pwede mo pa nga silang butatain eh. Di ba? Pag umatin ka dyan sa TRICOM, wala. O, next topic. Ito, pag-usapan natin. Isa na namang vlogger ang kinulong. Marami pang isusunod. Viral ngayon ang isang Russian YouTuber sa maling dahilan. Nang haras kasi siya ng mga security guard at mall goer sa BGC. Kaya sa kulungan ng bagsak ng dayuhan. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Umani ng samut-saring reaksyon ng expose na ito ni user at NetClips. Kuha raw ito sa may Bonifacio High Street sa BGC. Tinakot ng Russian YouTuber na si Vitaly Seredobetsky na nanakawan niya ang isang Pinay na dumadaan. I'm gonna rob you if you keep walking away. Binatikos din ito ang pagsuot ng Pinay ng face mask. Go get your vaccine. Bastos no? Bastos na vlogger to. Pati ba naman yung pagbabaksin ng Ali, pagbi-face mask niya, issue sa'yo. Oh. Ito yung mga klase ng mga vlogger na walang utak. Ha? I was trying to give you money, but all right. Trying to be nicer. Sa sumunod na clip, pinagtripan naman ng turista ang security guard sa mall. Kinuha rin at itinakbo nito ang sombrero ng... So, content na yan. Content na yan. Kaya may mga vloggers na ganito, kaya sumasama din ang imahe ng mga vloggers eh. Anong ambag niyan? Diba? Anong ambag niyang klase ng ganyang vlog? Diba? Pambabastos. Babastusin mo yung gwardiya, kukuhanin mo yung sombrero. Buti sana kasi meron ako nakikita na mga nagpa-prank. Nakakatawa. Pag tinuro nila yung camera, hindi ka maiinis. Matatawa ka eh. Meron ako nakikitang ganun mga Pilipino. Talagang yung style ng comedy niya maganda. Ito, style ng comedy nito parang si Vice Ganday. Nangiinsulto. Yung ganon, yung ganong klaseng galaw, ganong klaseng comedy. Diba? Anong nakakatuwa dyan? Oh. Kaya dapat ikulong. Oh. Bago sinuot sa ulo niya. Ang isa pang sikyo, kinutyari ng streamer. Tinakpan na lang ng gwardya. Naghahamon, no? What are you gonna do? Ang muka. Sa repost ni ex-account user Jerica Kanindin, nanawagan siya sa Immigration at PNP CIDG na hanapin ang turista at kasuhan. Huwag daw sanang hayaan na gawin ito sa mga Pilipino sa sarili nilang bansa. Yung sabi, huwag sana hayaan ng Pilipino na gawin ito sa sarili nilang bansa. Alam nyo kung bakit? Tayo rin ang gumawa sa sarili natin yan. Alam mo kung bakit tayo binabasto sa sarili nating bansa? Ha? Kasi yung presidente natin, pinamigay na, imbis na pinagtanggol natin sa ibang bansa, kinidnap natin yung dating presidente, binigay natin sa mga puti. Kaya nakakahiya tayo eh. Ganun po kababa tayo. Ibinebenta natin ang kapwa natin para makuha natin yung mga pangarap natin sa buhay.
Paano tayo gagalangin ng mga puting ganyan? No, alam mo, yung pagpapadala kay PRRD doon sa ibang bansa, yun ay hindi mo pinadala si PRRD. Sa pool tayo lahat doon mga Pilipino. Ganun lumiliit ang tingin ng ibang tao sa atin, higit sa lahat ang mga puti, ganun ang tingin sa atin. Dahil ipinamigay natin yung kalahi natin, ipinamigay natin yung kapatid natin. Hindi lang po kay Tatay Digong ginawa yun. Parang ginawa sa bawat isa sa atin. And what do you expect? Kaya nga kung ako lang yan, ikulong to or ibalik na dun sa bansa, pagbawalan na dito. Ganyan dapat ang galaw dyan. Huwag mo nang ano yan. Huwag nyo nang hayaang mang-abuso pa dito. Walang ginagawang mabuti. Di ba? Ano bang naitutulong ng vlog niya? Your boy can stay back there. Put your hand on the car, man. 3 years ago, naaresto na pala ng Miami Police si Vitali. Kinasuhan siya ng felony aggravated battery noong 2020 matapos i-assault ang isang babaeng naglalakad lang. Depensa niya noon, nasa impluensya siya ng hallucinogenic mushrooms kaya nag-trip sa biktima. Ngayon, nahaharap muli ang vlogger sa isa namang cybercrime at iba pang mga kaso dito naman sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano yung sinasabing lulong, no? Pero droga ba yun? No? Eh, mahirap talaga pagka ang usapan na droga, no? But, ewan ko, ano ba yun? Pakilagay nyo nga sa comment section, ano ba yung kanyang, bakit siya nahuli, ano yung, kung saan siya lulong, no? Pero kung lulong siya sa ganun at yun ay droga, hindi ko po na-check kung yun ay droga, pero ano pang ikalululong mo, no? Eh kung alak naman yan, lasing ka lang. Kung lulong to sa droga, sa ibang bansa, malamang nagdodroga rin yan dito. Malamang yan. Hindi natin maiiwasan na dito pa. Doon sa bansa nga nila, na mahigpit, nakakaganyan dito pa sa atin. Matapos ang insidente sa BGC, ayon sa Taguig City Police, arestado at for inquest na si Sedorovetsky. Nandun sa ADG? Dito nga sa post nila, naresto si ADG. Ano pong mga kaso yung hinaharap niya, sir? Just fixation, tapos yung cybercrime. Ayan, arestado. Alam mo, dapat, ito mga asikasuhin nila Paduano, nila Abante, nila Barbers, no? Yung mga ganyang klaseng vloggers. Di ba? Lalo't dayuhan tapos nagyayabang dito. Wag niyong kinakayan-kayanan yung mga Pilipino. Wag kayong parang sunod-sunuran sa mga puti. Di ba? Puro vloggers ng Duterte, ng vloggers ng kapwa nyo, pero pagdating sa mga vloggers na puti, wala kayong magawa. Dapat masundan pa yan. Diba? Hindi lang naman nag-iisa yan. Maraming ganyang mga kulukoy tingnan natin. Ang galing ninyo. And alarm skandal. Hinahanap pa raw ng mga pulis ang babaeng tinakot ng vlogger habang may salaysay na para sa asunto ang mga sikyo na pinagtripan ni Vitali. Makikipagtulungan din daw sa investigasyon ng Sayang ang BGC, no? Ang ganda pa naman. Na nakaraan, meron namang kinidnap dyan. Maganda yung lugar na yan. Kaya lang ngayon parang bakit na pati BGC pinapasok ng mga kriminal katulad nito? Munuan ng BGC at tiniyak na prioridad nila ang seguridad sa lugar. Paalala ng mga otoridad sa mga content creator, tiyaking walang nalalabag na batas at karapatan ng iba sa mga social media post o streaming para walang maging problema. Para sa agenda, Francis Po. Ay, so isa na namang itong kulokoy na to. Paisisi nyo rin, no? Paisisi nyo din. Pero ang dami talaga na ganito pag iniisip ko kasi marami akong napapanood na ganitong klase, nakakaasar. Pati yung dito sa may kwento ko lang, no? Kaya nga may mga namamatay dyan sa Marilaki. Dahil yung mga pumupunta dyan na vloggers na kumukuha, no? Tapos, hindi ko maintindihan yung content nila na nag-aantay sila na may sesemplang.
'Di ba? You are playing with lives. Yung content mo, yung pag sumemplang tapos sasaklolohan niyo. Anong kalokohan, anong kaplastikan yun? In the first place, lumayas kayo diyan, walang magpapasikat diyan sa Marilaki, 'di ba? Kaya saan pa kayo pumupuwesto? Doon sa maraming sumisemplang. Dahil doon yung medyo yung tinatawag nating devil's corner na tight spot. So ito namang mga pabibo, gusto magpasikat, kapalit ang kanilang buhay, 1 minute of fame, ipagpapalit ang buhay, medyo irresponsible din. So, magpapakitang gilas. Oh, kayo naman diyan tuwang-tuwa. So, anong pakinabang nung mga ganong klaseng ako hindi po ako nagsasabi na magaling tayong vloggers. Pero siyempre magkaroon naman tayo ng pakinabang, yung ambag sa siyudad, 'di ba? Hindi yung ang ambag mo sa siyudad merong namamatay, merong naaksidente dahil sa pagiging irresponsable natin. Katulad nito, pang-aasar, pagdi-disrespect. Ito mga ano 'to siyempre 'di ba mga gwardiya 'to. So dapat yan nirerespeto mo din kahit bagamat yan ay hindi pulis, kahit nga hindi naman gwardiya dapat nirerespeto mo kailangan matuto tayong mag-create ng space, 'di ba? Dapat may yung space, yung kanilang private space, 'wag mong nilalabag. Hayaan mo lang sila doon, 'di ba? Wag mo nagsa-shopping, ginugulo mo, nagtatrabaho, gwardiya, ginugulo mo. 'Di ba? Anong klase ka diyan, 'di ba? So, isolusyonan niyo 'yan nang hindi tayo nagmumukhang tanga sa mga puti. Marami na akong nakikita na nang-aabuso kahit yung mga puti. Inaabuso yung mga pulis natin, nakakahiya kayo diyan. Okay? So, wag po kakalimutan na sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo dito Coach Oli News PH at magkita-kita po tayo ulit. Wait for further announcement dahil marami po magiging ganap ngayong linggong ito. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.